wag mong babaluktutin ang katarungan. Oh, tinanin niyo ito. Kaya itong mga ito, kung kayo ay ang pananampalataya ninyo'y Kristiyano na nakabase sa Biblia, ano sasabihin diyan karaniwan? Buhay pa itong justice na ito, sinusunog na kaluluwa nito, ha? Sa impyerno. Rapid fire! Sa botong 1302. Sunod-sunod na po, mga kaibigan, ang mga nakagugulat na desisyon ng Korte Suprema. Batay sa desisyon ng Korte na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, hindi pwedeng sampahan si BP Duterte ng panibagong impeachment case bago ang February 6, 2026. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the At ang nakapagtataka rito, ha? Dito kayo magtaka. Ang gumawa ng desisyon ay si Justice Marvic Leonen. Akala natin totoo, no? Yung pala, totoong totoong nai-impluwensyahan din. Nung una, panay ang panawagan ito, sa taong bayan, talagang ang taong bayan, kawawa. Ang taong bayan, ginagamit pag nagigipit sila. Mananawagan na lumaban niya kayo. Yan, ha? Pero kapag kaya nga nakapagtataka yung hindi natuloy yung yung impeachment laban sa kanya, hindi ba? Si Justice Leonen. Pwede naman anya ako siguro, yun ang sabi, di ba? Pwede naman akong bumaliktad kaya yun, ha? Wala nang impeachment at yung mga desisyon ngayon ay kamangha-mangha. Katakataka. Bueno, kayo ba'y saan? Sa dapat sa mananalo o sa katotohanan? Ano ba mas importante sa inyo? Yan ang tanong Dapat ngayon lahat pinag-uusapan na yung mga katotohanan na yun. Maglabasan na tayo ng barahan natin. Yun Kaya nakapagtataka yung Korte Suprema kadalasan. Ito yung pinagtatakahan natin dyan. Mga kaibigan, sa kaso ni ERAP, di ba? Madalas nating nababanggit yan. Yung iba, nakukulili natin nga siguro. Pero wala naman tayong ibang pwedeng gamiting basihan hindi ho ba? Para ay ipaliwanag itong mga issue tungkol dyan sa mga ginagawang desisyon ng Korte Suprema. Tayo po ay pumupuna hindi bilang abogado. Tayo po ay nagsasalita bilang isang karaniwang mamamayan, isang karaniwang mamamahayag. Kasi hindi tayo abogado, mga kaibigan. Ngayon, kung merong credible at dapat pakinggan sa pagpapaliwanag, anumang nasasaad sa ating saligang batas, ang mga dating naging miyembro ng Constitutional Commission. Wrong. They were applying. Kasi ang sumulat nitong saligang batas ay ang Constitutional Commission, itong 1987 Constitution. Ngayon, kahit Supreme Court, hindi pwede dyan. Mas dapat sundin at paniwalaan ang isang naging miyembro dahil sila ang gumawa niyan kung buhay pa sila. Diba? Ang Korte Suprema, baliwala pa yan kung tutuusin ninyo. Kasi mas maipaliliwanag yan, mas may karapatang magpaliwanag dyan ang isang sino mang naging miyembro ng Constitutional Commission na
sumulat ng 1987 Constitution at ng anumang konstitusyon. Kaso ngayon may buhay pa eh. Isa sa mga miyembro ng Constitutional Commission na sumulat ng ating saligang batas ngayon. Ngayon, ano sabi, ano ang paliwanag o opinion ni Christian Monsod? Mas credible ito sapagkat nga po siya ay dating miyembro ng Constitutional Commission na sumulat ng 1987 Constitution. Ito ang sabi niya. The court was wrong. They were applying that due process to the House meeting where they were voting on not the hearing charges, itself. right? It was not a hearing. And they said that the House violated due process by not informing the Vice President, so the Vice President can defend himself. That happens in the hearing in the Senate. Yes. So even the basis for the Supreme Court ruling of lack of due process is wrong. Dapat sa trial mismo yun. Yes, if they were referring to the House meeting. Plenary session yun, different from the hearing. The people can file a complaint against the justices sa ombudsman kung halimbawa po sa tingin nila ay hindi makorek yung mga what you said were blatant errors. No, but I think the people are not bereft of any options for government officials who betray the public trust. Right? Remember, maybe the most important provision of the Constitution is sovereignty resides in the people, and all government and other authority emanates from them. Meaning that government officials are servants of the people or agents of the people. And when they do not do what the people want or what's right, the people always have options under the Constitution. That's what I'm saying. Don't think that they are free and they can freely do what they want even when it's wrong. Yun lang yun. Ang nagpapaliwanag po dito, isa sa mga sumulat ng ating saligang batas ngayon, 1987 Constitution, na si Christian Monsod. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Mark Villar! Ito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo.